Nagsimula ng gumapang sa matinding traffic ang mga motorista habang papalapit ng Pasko. Pero hindi lang yan ang titiisin kundi maging ang paghahanap ng masasakyan, maging ang pag-book sa mga TNVS na pinuna sa Senado. May report si Joseph Morong. Sir, license mo, sir! Sir! Hahatakin na sana ng MMDA ang MPV na iligal na nakaparada sa Parañaque pero sinubukan tumakas ng driver. Sigurado? Nang mahabol at mapahinto, Pasensya na po. Kasi nagano lang po kasi natakot po ako ma-wrecker eh. Natakot. Hindi ka natakot na masagasaan yung enforcer? Mas natakot kang ma-raker. Marami po kami doon na nakakahinto eh. Pwede ba kayo pumarada doon? Alam ko po bawal. Oh, alam mo naman palang bawal, ba't kayo pumaparada doon? Pasensya na po. ayon sa MMDA, tinamaan sa bandang dibdib ang isang enforcer ng paandarin ng driver ang sasakyan. Illegally parked, unattended talaga dapat ang kanyang violation. So ngayon, dahil po sa ginawa niyang pagtakbo at muntik pong hagipin ang ating enforcer ng 2 beses, definitely reckless driving. Ang paninita ng MMDA, bahagi ng clearing operations na layong paluwagin ng mga kalsada ngayong heavy-gat na ang traffic. Sa EDSA, mahigit 440,000 na ang mga sasakyan batay sa monitoring ng MMDA nitong December 2 lamang. Ang tagal ng biyahe sa EDSA mula Monumento hanggang Rojas Boulevard naglalaro sa 1 hanggang 1.5 oras. Ang ating mga kalsada, it was never really built and prepared to handle this kind of volume. Make use of our public transportation. Pero problema pa rin ang pagsakay sa mga pampublikong transportasyon. Tatagal na po minsan ng 3 hours kasi ang hirap po makasakay. Di lamang pasahero ang umaaray kundi mga driver at konduktor na nababawasan ng kita. Pag December, minsan tatlong ikot na lang kami sa haba ng traffic. Di ba kami makakuha skuta nun eh. Ang ibang pasahero sa mga motorcycle taxi umaasa para mas mabilis ang biyahe. Pero may mga nagpapatay raw ng apag rush hour o di kayo nagkokolorum. Sa mga TNVS naman, napakamahal na nga ng pamasahe, pahirapan ding mag-book. Sinita mga transport network company sa Senado kanina. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Kulang po tayo sa supply ng drivers on road, lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po kailangan ma-incentivize. Naangkot din ang pahirapang pagbubuk kung discounted ang pasahero tulad ng mga estudyante, PWD at senior citizen. Very clear na namimili. Ngayon, ang tanong ko, sino nag-absorb ng 20% discount? In-implement po ito pong taon na to, ang nagsushoulder po ang mga drivers na po ngayon. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. Ayon sa LTFRB, may memorandum of agreement sila sa mga TNC gaya ng Grab na sila dapat ang sumasalo sa discounts. Paliwanag ng Grab, sinusunod lamang nila Memo Circular 2018-004 na nagsasabing driver ang sasagot ng discounts. Gate ng mga senador, dapat TNC na ang nagbabayad nito. Nangako ang Grab na makikipag-ugnayan sa LTFRB. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.